Nag-ikot sa Paco, Maynila ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para tiyaking sumusunod sa itinakdang presyo ang mga pangunahing bilihin. May ulat on the spot si Claire Delfin. Claire, may nahuli bang lumabag? Maris, magkasama ang puwersa ang DTI at ang Department of Agriculture sa pag-iikot nila dito sa Paco, Maynila upang magsagawa ng market monitoring. Pinangunahan ni DTI Secretary Gregory Domingo ang pag-iikot mula sa wet market, sinuyod pati ang malapit na pribadong supermarket at hardware dito. Ayon kay Secretary Domingo, stable naman daw ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakapaloob pa naman daw sa suggested retail price ng DTI at DA ang mga agricultural produce sa supermarket at wet market. Bagamat within SRP, tumaas ng 10 pesos ang presyo ng karning baboy mula sa 180 pesos ang kilo noong nakaraang linggo. Ayon kay Director Leandro Gazmin ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service, tumaas daw ang production cost sa mga piggery. Humihingi pa sila ng formal na explanation dito mula sa mga piggery operators. Pero aniya, ito raw ang trend tuwing summer. Posibleng nagdaragdag sa vitamina at ventilation para maproteksyonan ang mga baboy sa mga sakit na dala ng tag-init. Tumaas din ng bahagya ang presyo ng asukal mula sa dating 46 pesos ang kilo, 47 ito ngayon sa palengke. Ito naman daw ay dahil sa mataas na demand sa asukal. Number 1 buyer ng asukal sa palengke ang mga gumagawa ng samalamig at juice na patok na inumin tuwing summer. Sa bulk purchases naman na direkta sa mga planta, ang soft drinks makers naman ang number 1 buyer ng asukal pag summer. Gayunpaman, mura pa rin daw ang presyong ito kumpara sa SRP na hanggang 50 pesos ang kilo. Nang pinuntahan naman ng isang hardware dito, tanging presyo ng semento ang tumaas. 5 hanggang 10 piso raw ang itinaas sa kada bag nito mula sa dating 210 pesos. Inimbestigahan na raw ng DTI ang dahilan sa price increase. Sa linggong ito, nakatakda raw na magbigay ng formal na explanation ang mga cement producer. Gayunpaman, sinabi ng DTI na summer ang construction boom. Sa tag-init, ginagawa ang pagpapatayo ng mga tulay, pagsisemento ng mga kalsada at iba pa. Dalawa yung tinitignan natin dyan. Pag locally produced, hinahanap mo yung PS mark. Pag imported naman, hinahanap mo yung ICC sticker. Dahil yun po ang ating assurance na may quality at pumasa po sa inspection yung for safety. Maris, muli ring nagpapaalala ang DTI sa lahat ng mga nagtitinda. May criminal charges ang overpricing na may multa hanggang 1 milyong piso. Ang di rin na paglagay ng mga price tags ay isa ring violation na may multa namang hanggang 150,000 pesos. Maris? Maraming salamat, Claire Delfin.